tinutanay nga ma-practice gyud namo uban sa imong tabang. Salamat Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Naka-straight na ko kaupo. Medyo naka-adjust na ang dila. Okay, so isa sa importante kaayong one of Tagalog na lang ko. Okay. Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat pinapractice natin sa field ay ang tinatawag na leadership vacuum, or mas in simple terms, stepping back and let them do it. Okay? So pag aalis ka, may papalit. So kung paunti-unti kang umaalis, may papalit dyan sa iyo. So ang tawag nun ay leadership vacuum. Kung may aalis, may papalit. Okay? Ang problema, kung kagaya sa naalala niyo si Pablo nung hindi pa sana panahon para aalis siya, anong ginawa niya? Meron siyang iniwan na mangunguna doon. Okay? So pagdating talaga sa field, hindi yung aalis tayo hangga't maaari, aalis tayo kapag meron ng mangunguna. Kasi pag aalis tayo at walang nangunguna sa mga kapatid o sa mga tinuturoan natin, walang magpapatuloy. So ang goal natin ay hindi isla binyagan, hindi turuan ng 28 fundamentals, or hindi lang hanggang doon. Kundi kinakailangan yung mga bagay na tinanggap nila, patuloy nilang sinusunod at binabahagi sa iba, na kahit aalis ka, magpapatuloy yun hanggang sa mga next na mga generations pa. Okay? So, one example, palagi ko na itong nababahagi, Exodus 18, 17 to 27. Exodus 18, 17 to 27. Okay. Exodus 18, 17 to 27. Okay, kana nga story, isulat nyo na lang sa inyong notes. Exodus 18, 17 to 27. Basahin ba? Akong basahon na sa Tagalog. At sinabi ng binan ni Moses na si Jethro, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Okay, ang context niyan, babasahin yung mga naunang talata. Umaga hanggang hapon, nakaupo siya at siya ang nag-judge sa mga problema sa bayan ng Israel. Gaano kadami ang bayan ng Israel? Palagay na lang natin na at least 2 million. Okay? At least 2 million. Then 1% sa mga tao at 1% sa mga tao na yon may problema nung Lunes, another 1% may problema sa Martes, another 1% may problema nung Merkules. Sabi ni Jethro, hindi tama ang iyong ginagawa. Ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Verse 18, tunay na manghihina ka, ikaw at ang bayan. Sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo kayang mag-isa. Okay? So, sinasabihan ni Moses, si Jethro, na huwag kang magkaroon ng superhero mindset na kaya mo lahat. Huwag. So, pinaalala sa kanya, pakinggan mo ako at papayuhan kita, sumayo nawa ang Panginoon. And then, alam niyo ang sinabi ni Jethro? The same nandun sa mga instruction ng Panginoon, doon pa lang sa umpisa, hanggang doon sa isang problema, at sinabi ulit ni Jethro. Okay? Ang sinabi ni Jethro ay, pumili ka ng mga tao na makakasama mo na magtuturo at maghahatol sa bayan. Okay? Pero before that, ituro mo sa kanila lahat. Training, Brother Alex. Ako si Moses,
para hatulan natin ang lahat ng tao dito sa Bukidnon. Turuan ko kayo lahat. Tapos i-assign kita sa Malaybalay. I-assign kita si sister, ano pa munisipyo ng Bukidnon? Maramag? Sa ko ba ng San Fernando? Ikaw naman, auntie, dito ka sa Valencia. Kung gusto mo kasama si Uncle, dalawa kayo. Okay? So, ganun ang sinabi ni Jethro sa kanya, gawin mo ito sapagkat kung hindi, manghihina ka pati ang bayan. Okay? So, ano ang tinuro ni Jethro kay Moises? Umatras ka saglit at ibigay mo sa mga tao ang trabaho sa paghatol. Okay? Number one reason, hindi natin kayang tapusin ang gawain. Tama? Hindi natin kayang tapusin ang gawain. Turuan natin yung iba at bahala sila magpatuloy at gawin yung mga bagay na ginagawa o tinuro mo sa kanila kahit langan hindi tayo magkaroon ng kaisipan na kaya natin tapusin ang gawain. Okay? So, kailangan matuto tayo na mag-step back. Okay? Matuto tayo mag-step back. Okay, paano naman namin i-apply practically? Kasi parang ang laki naman ng ginawa ni Moses na paghakbang pa paatras. Siguro mga 1 kilometro ang pag-atras niya. So may mga sinabi ako kanina sa mga kausap ko, kahit sa mga maliliit na bagay, pwede niyong i-practice yung step back. Atras ka, and then, ikaw naman kapatid ang gagawa. Practical ko itong natuturo sa mga mayroon ng mga kapatid na nagsisimba kasama dyan sa loob ng church. Kahit hindi binyagan, pwede ito gawin. Okay? So sabi ko doon sa kanila, kung ikaw ang ready ng program sa Sabat na yan, ikaw brother, I choose you to lead the opening prayer. Okay? The next na Sabat, what should I do? Magpipili ako ng iba. Would I choose someone else? Kung ako ang nagpili ulit, nag-step back ba ako? Hindi. Okay. Anong gagawin ko, sister? Sister Marlene? You were the one to choose someone else to pray next Sabbath. Okay? I'm doing step back. Sa maliliit na bagay lang, kahit lang doon sa pananalangin, ginagawa mo yon para i-practice mo silang maghanap. Okay? Maliliit lang yun na bagay, ha? And then, sa Tino, ang ginawa namin, buong program talaga. After 1 month, ako ang gumawa. After 1 month, si ganito ang gumawa. Malaki yun. Kung dadalhin natin yun sa mga pinupuntahan natin, mahihirapan sila. So, kahit lang sa mga maliliit na bagay, ma-practice natin yung step backing. Stepping back. Okay? So, pananalangin. Si brother, may pinili mo si kapatid dyan sa likod na siya ang tagapagpakanta. Tapos, hindi na siya ang pipili next time kung sino ang tagapagpakanta. Yung isa na sinabihan mo, ang maghahanap ng magpapakanta. Kunwari, si brother ang nagsabi sa akin. Ngayon, Brad, nahihiya ako pag mag-isa lang. Pwede mo ba akong samahan? Isamahan ako ni kapatid. Okay? Pero sa kondisyon, nasa susunod na pagkakataon, mag-isa na lang niya. Kung kaya ninyo yan, kung kaya ninyong gawin, para tumayo siya kahit mag-isa siya. And the next time, siya naman maghahanap ng, sister, ikaw naman ang magpapakanta. Pero nahihiya siya. Pwede ba magsama ako ng isa? Pwede, walang problema. Piliin niya si sister. Basta ang point, matuto tayong mag-step back para sila naman ang gagawa. Kahit lang sa maliliit lang na bagay. Ma-practice nila yon. And eventually, kaya nilang gawin yung mga lalaki. Okay, so remember yung parable of the talent? Binigyan niya ng responsibilities sang-ayon sa kanilang kaya. Okay, yung isa kaya niya ay 5, yung isa kaya niya ay 2, yung isa kaya ng isa. Okay? So kung si brother hindi niya kaya magpakanta pero kaya niya manalangin, doon tayo mag-umpisa. Then, kung kaya niya magpakanta, hindi ang manalangin, mag-lead ng lesson, doon tayo mag-umpisa. Then, i-walk
tulungan natin sila na lumago doon at kung gusto nilang matutunan yung isang bagay na yon, si brother na napakagaling sa pananalangin at gusto ni brother 2 na matuto siyang manalangin, hindi na ang missionary dapat magturo. Ikaw na kapatid, ang magsama sa kanya or mag-train or mag-practice kasama siya. Okay? So another example ng leadership vacuum, marami na tayong mga talata dito na senior ni Sir John, yung pinadala ng Panginoong Hesus ang mga alagad. Okay? Matthew 10 verse 5. Isulat nyo na lang. Matthew 10 verse 5. Mark 3 verse 14. Mark 6 verse 7. Mark 3 verse 14. Mark 3 verse 14. And then Mark 6 verse 7. Yan yung sinend yung 12. Okay? Tapos bumalik ulit sila. Si Jesus, hindi nila kasama. Bahala na kayong gumawa. Basta mayroon ng instruction. And then, yung pag-send sa 70, yung binanggit ni Sir John, Luke 10. Then Acts. Sa Luke 10, mababasa natin doon na pinahayo ng Panginoong Hesus yung 70, 2 by 2. Luke chapter 10, verse 1 and verse 17. Bumalik sila. Mark 3, verse 14. Okay? And then, Acts 1, verse 6 to 9. Ito na yung umalis na talaga ang Panginoong Hesus. At bahala na ang mga alagad. Kakaibang term yung bahala na ang mga alagad. Okay? Hindi pa rin sila iniwanan ng Panginoon. May pinadala ang Panginoon sa kanila na comforter. Okay? Acts 1, verse 6 to 9. Okay? Yun yung pag-akyat ng Panginoon sa langit. Pangatlo, si Paul. Di ba maraming illustration dito yung pinakita dyan, na si Paul, marami siyang mga ternain at nagganon-ganon na. Okay, si Paul din would train leaders and then leave them for a while and then babalikan niya. Okay? Okay, another example ng leadership vacuum. Numbers 8. Numbers 8, 23 to 26. Sa part na yan ng kasaysayan ng Israel, hi! Hello! Okay. Sa time na yan, ang mga priest, sa kultura nila, hindi sila pwedeng magturo ng ibang mga priest. Maliban lang kung 50 years old na sila. Okay? Mali bang sundin? Labag ba sa prinsipyo ng Biblia? Yun ang kultura nila noon. Sa time ni Jesus, kapag 30 years old, hindi ka pa pwedeng magturo. Pero hindi mga priest. Ay, adult life. Okay. So, sa Old Testament, ang mga priest, makakapag-train lang sila ng mga another priest na pwedeng maging mga junior na priest. May senior sila, may mga junior na priest. Kung 50 years old sila. And then, aalis sila sa posisyon nila. Pagdating nilang 50 years old, kasi hanggang doon lang yung time na pwede sila maglingkod, habang wala sila sa work, wala na sila doon sa trabaho nila, mini-mentor nila, tinuturuan nila ang mga younger priest na mula sa lahi ni Levites. Pero specific doon, na sinabi sa talata, hindi sila sasama sa kung ano mang ginagawa. I-mentor lang nila, sasabihan nila, ito ang gawin, ganito, sa mga ganyang sitwasyon, ganito ang gagawin. At hindi sila mangingialam sa kung ano mang gawain. Okay. Basahin siguro natin. Basahin. Yung Numbers 8. Okay, so basahin natin ang Numbers 8, 23 to 26. Numbers 8. Si Kuya dyan sa likod. Numbers 8, 23 to 26.
Okay? Basahin ni Kuya dyan sa likod, and then makikinig tayo. Wala? Numbers 8? Ay, ikaw na lang, sis. Numbers 8, 23 to 26. Okay. Okay. Specific na sinabi dyan na 25 years old hanggang 50, pwede sila mag-work. Then at 50 years old, they will cease working in the tabernacle. Ang gagawin na lang ay mag-mentor doon sa mga junior na mga priest. Junior ba ang tawag natin doon? Mga younger priest. Pero wala talaga silang, they will not do anything. Okay? So that's a leadership vacuum. Hayaan mo sila ang gagawa. Okay? Pero kung kinakailangan mag-mentor ka, magsabi ka sa kanila, gagawin mo yan. Okay? So, okay na siguro doon sa leadership vacuum. May dadagdag. Okay. So, doon na sa mall. Mall. Okay, last pala. First Kings chapter 1, 30 to 40. First Kings chapter 1, 30 to 40. So, yun yung time na pinili ay kinoronahan na king, si King Solomon. Right? So, nag-step back si David kahit buhay pa siya. Normally, pag namatay ang tatay, saka pumapasok ang kasunod na hari mula sa kanyang mga anak. Pero sa time ni David, nag-step back siya, and then hinayaan niya si King Solomon na manguna. Okay? So, at least nagkaroon pa siya ng konting panahon para i-mentor si King Solomon. Okay, so another example ulit, dagdagan natin yung kay Paul. Bagamat wala na si Paul doon, hindi na nila kasama. Anong ginagawa palagi ni Paul? Sinusulatan niya, at pinapaalalahanan sila na ganito ang gawin kung may mga ganyan mga problema. And then si Timothy especially was given more and more responsibility. Okay? Nung nakita niya na mas kayang gumawa ni Timothy, mas binigyan niya ng mga responsibility. Sa lahat ng mga tinitrain natin ng mga leaders, may mga tao talaga dyan na makikitaan natin na kaya talaga nila. Okay? Bigyan natin sila ng kaya nila. Kung kaya mo ay 5 sa'yo. Kung kaya niya doon sa isa ay 2, nagkalob sa kanya, kaya mo sa kanila ay, kaya sa isa, ay isa, yung ipagkalob sa kanya. At, mag-step back. And then, okay. Wala nang iba. Yung sa pictures? Ay, ikaw na? Yeah. Yung mga picture, yung mga examples ng leadership vacuum. So again today, we're just kaming dalawa ni Mike, just back and forth kami. Something happened to the speaker. Di ba alam mo nang nangyari. So, anong mangyayari kapag may malakas na leader sa isang church? Malakas ang members? Sigurado po ba kayo? Ha? Ano? Yeah, anong klaseng malakas? Malakas sa pakinig, for sure. Kung sabihin ko kay Kuya Jerry na kailangan siya na ang manguna sa sermon, kailangan mag-sermon na si Kuya Jerry,
hindi pa siya nakapag-sermon. Kunyari, bagong believer pa, bagong tanim yung church na yan. At ako, magaling ako mag-sermon. Narinig ng mga tao, ang galing kong mag-sermon. Kung sabihin ko kay Kuya Jerry, kailangan ka na mag-sermon, ano ang sagot ni Kuya Jerry? Ikaw muna. Ikaw muna. At maliban talaga malakas ang loob, it just keeps on going and going and going like that. That no matter how much you push them, they will stay in the background as long as there is a strong leader. So what does the leader need to do? Or it's already up on the board. Leader needs to back out of leadership. It's kind of counterintuitive. To be a good leader trains other good leaders, right? A good leader doesn't try to hold everything himself. Part ng pagiging mabuting leader ay pagtatrain ng ibang leader. So in order to do that, a good leader needs to stop leading. Not completely. And not immediately. Hindi yung parang bumalik ka na sa hometown mo. Hindi naman ganun. Parang iniwan mo talaga. Pero unti-unti, backing out of leadership. So an example of that was, nung dumating ako sa mga taubuid, they would have a problem. And they would get up front, somebody would get up front, and they would say, this is the problem. And then they would sit down, and everybody would just kind of... Until finally, they would start looking more pointedly back to where I was sitting, in the back. Not in the front, in the back. Like, Brad, what are you going to do? And I would say, I don't know. What are we going to do? Well, tell us the solution. What is the solution? I'm not sure about that. What do you think we could do? Okay, things like this. There was another case where one of my mentors, Lawrence Byrne, this is in America, he leads our summer training dun sa AFM every year. At meron siyang summer assistant. Pangalan niya si Ellen. Itong si Ellen, magaling talaga si Ellen, pero si Lawrence, sa galing talaga niya bilang guro, whenever Lawrence was there, everyone would always look to Lawrence. Because he's a really, really good teacher. He's really engaging, interesting. What I noticed is that there were times when Lawrence would be late. And it was something that was kind of important. Na dapat talaga, nandyan siya bilang leader. But he would be late. And then I said, okay. It's okay. This time, something happened. But then the next time, he would be late again. And then the next time, he would be late again. And he would be getting later and later and later. Finally, following Matthew 18, I went and talked to my boss, because he's actually my boss in training. I went and talked to my boss and said, Lawrence, okay ba ito na talagang parang palit ng palit, laging wala ka sa mga important times? And he kind of grinned, looked over at me, and he said, sadya ko yan. Sinasadya ko, I was doing it on purpose. Because as long as I'm there, itong trainee niya, wala siyang chance to grow into her leadership position. Another thing that happened was more and more during my mission time, a time in the field, more and more may mga nangyayari. Kaya wala ako sa field. Kailangan talaga, parang emergency, I had to leave the field. And the people started complaining. Akala ko ikaw ang missionary namin, pero lagi wala ka dito. And I started complaining to God. Kung ano, talaga nag-sign up ako na maging missionary nila. Bakit? Time after time, may mga nangyayari na mawawala ako dito sa field nila. And at first, wala siyang sagot. Kasi maingay pa ang isip ko. Until I heard the still small voice, sabi ng Panginoon, sadya ko yan. Kasi kung nandyan ka lagi, nagdedepende sila sa iyo. Okay. So just a few examples. Lawrence had a really good one. Sa Thailand, ano yan? English, tapos tatlo lang yung tayo. Sa tatlo lang yung kapatid mo, tapos puro na kabudi na lang. Tapos puro na para yung Oh, yeah. There was a project in Cambodia, an FM project, that was going for 20 years. 20 years na. Wala pa ring CPM. Puro CP lang. Until a new missionary came
who really believed in CPM, really believed that this was biblical. This was the right way to do, the best way to do missions, I should say. And so he said, it was a big project. They had a school, they had a farm, they had village ministries, different kinds of ministries, and they all met together. Kapag nagsimba sila, 20 ang Amerikano. 3 lang ang katutubo. So, nung talagang naging seryoso, itong missionary, binigay sa kanya yung village ministries. And he said, okay, if we're really going to do this, all the Americans have to leave. Nagalit yung mga Amerikano. Hindi. Bakit? Hindi kami pinapasali dito sa inyong pag-mission. Nagalit din yung mga katutubo. Bakit parang abandon na kami? Pero talagang nanindigan yung missionary. Sabi niya, bumalik kayo sa campus ninyo, magsimba kayo doon. Pero this is the village ministries for the villagers, not for Americans. And the Americans, inevitably, lagi sila ang tumayo at gumawa ng church. Kasi sila nga ang mga Amerikano. Sila nga ang missionary. Sila nga ang kinakilala as leaders. So yung unang Sabado, talagang awkward, nakaupo lang sila doon. Pati yung missionary, nakaupo lang siya doon. 4 lang sila. Well, 5 kasi yung asawa niya. Silang mag-asawa. At naka-circle lang yung upuan, hindi ganito. And the missionary just sat there. Finally, the people said, are we going to do church? And the missionary said, that's a good idea. What do you think? People sat around for a little while. Yeah. I mean, it's getting patanghali na. I think we should do church. Okay, good idea. Let's do church. Well, when are you going to start church? I don't know. When are we going to start church? Well, I think it's time to start church. Okay, good. Let's start church then. Well, what do we do first? I don't know. What do you want to do? What do you want to do for church? Awkward silence. Long, awkward silence. Well, maybe we should sing a song. Oh, that sounds good. Maybe we should sing a song. Okay, you get the progression. So, nandyan pa rin siya. Hindi naman parang umalis lang na, hey, sige, bahala na kayo. You've had 20 years of watching us, you can do it now. Hindi naman ganon. It was a slow progression of backing out of leadership until now. That was like 3 years ago. Ngayon, actually, hindi nga talaga nagsisimba siya doon. But I'll tell you, that church grew from 3 to 20 people. And at first it was meeting in the missionary, for years and years and years and years and years, it was meeting in the missionary's house. After this, the Panong themselves said, we want to build our own church. And the missionary said, okay, if you want to build your own church, go for it. And so they built their own Panong wood house with a tin roof that was about, 15 feet high, mataas talaga, para matanaw at para mahangin, at doon sila nagsisimba, nakaupo doon sa board floor instead of in the concrete fancy house that the missionary had inherited from his predecessors. Okay? So again, just mga examples ito ng leadership vacuum. Hindi namin sinasabi na instant na gawin, pero kahit awkward, kahit nagtatampo sila, it's necessary to slowly back out of leadership para sila naman ang lilitaw bilang mga leaders. Yeah. And then you can go on to Mal, and then I will do how to choose leaders. Okay, may share ako sa inyo na karanasan ko sa word. Okay? So sa church namin, decide kami kasama ng mga kapatid na ang gawin namin lakas sa Sabado ay kada isang buwan, kasundo ang mga kapatid kami na isa lang na magbili, mag-prepare ng program. So ako ang una, tapos yung isang kapatid, sa next na buwan, next na buwan ito, sa next na kapatid, next na buwan, hanggang sa lahat ng sa 11 yata ay yung 7. Kasi yung 2, mga binata at dalaga, hindi palagi nandun sa simbahan. So, 9 lang ang palagi nasa simbahan, kasama yung mga batang maliliit.
Then out sa 9, 7 doon ang ginawa yung plano namin. And then yung pinaka nahihiya, mahihain sa grupo talaga na kahit mag-testimony, siguro isang beses sa isang buwan lang siya mag-testimony. Kahit gusto niya magsalita kasi nahihiya siya. Actually, 2 buwan na siya mag-prepare ng program. Okay? Pinakamahina yon. At nung ang iba ay late dumating, pinagsabihan niya na talaga. Pero dati, sa amin niya sinasabi na pagsabihan ninyo ang mga kapatid. Kasi trabaho naman namin daw yun. Sige lang. Hanggang sa hindi na siya nakapagtiis, kinausap niya mismo yung mga kababayan niyang mga kalanguya. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon. Siguro pwede nating baguhin yung ating mga ginagawa at pag Bernes, nakapag-prepare na talaga tayo. Okay? Mahihain yun ha. Isa sa pinakamahihain, actually 3 sila. Isa siya sa pinakamahihain. And then, nung pinagtsagaan lang namin na mag-step back, actually talagang nagsalita siya. Tumindig talaga siya mag-isa. Ngayon, meron awkward na karanasan, up to the point na hinihila ako ng misis ko. Ay magkatabi kami. Ikaw na brother ang nagli-lead ng program. Ang aming kultura doon, kung sino ang nag-prepare ng program, siya yung mag-preside, siya ang mag-good morning, mag-welcome. Okay? Inasanay sila na ako ang gumagawa kasi kami gumagawa ng program. May time na tumayo ako para i-start ng program kasi hindi pa sinisimula ni kapatid. Hindi pa siya nag-preside. Ilang beses akong hinihilat, umupo ka. Huwag kang magsalita. Umupo ka, huwag kang magsalita. Alam niyo, umabot kami hanggang 11:00. Tanghali. Bago tumayo yung kapatid, mga kapatid, magsimula na tayo magpakanta. Paano yun? Hindi na nausunod ang oras. Nilabag ba ang araw ng Sabat? Hindi. Okay? So ilang beses na ganon, ilang beses din akong hinihila ni Rita, misis ko, umupo ka. Tapos pag medyo magkalayo kami at parang napapansin niya na hindi na ako mapakali kasi anong oras na, yung mata niya Alam niyo bakit? Nakakatukso kasing bumalik tayo sa dati nating nakasanayan. Okay? So mas madali kasi yung dati nating nakasanayan. Para matapos ng program, ako na mag-lead. Okay? O, pakanta na. Ganito, ganyan. Yung nag-prepare ng program, wala nang nagawa kasi naumpisa na eh. Okay? So, mga ilang Sabat din na ganun, pero eventually, sila na ang mag-i-initiate na, okay, mag-start na tayo mga kapatid. Ganito, ganyan. Okay, so may awkward talaga na pakiramdam if gagawin natin iyon. Mas malala pa kasi 3 lang sila, tapos, anong gagawin? Anong gagawin? Ay, ano bang gagawin? Nagtanong yung katutubo, anong gagawin na natin, sir? Ay, ano sa tingin mong gagawin natin? De sabi nung katutubo, magsimula na siguro tayo. Ay sige, magsimula na. Ay sir, kailan tayo magsisimula? Ay kailan nga ba? Okay? So, di baling tumagal or hindi nyo masunod yung program na ginawa ninyo, basta wag lang dumating sa point na may program, ganitong oras ang usapan, tapos wala pa yung participants. Ako na mag-lead sa ganito. Okay? So, umpisa pa lang, dapat matuto na tayo mag-step back. Kahit maliliit na bagay, kahit sa panalangin, o kapatid, hindi na ako maghahanap sa sunod na Sabaduha dahil ikaw ang nanalangin ngayon, ikaw maghahanap ng mananalangin next Sabat. Okay? So, tinuturuan natin siya na mag-lead or mag-ano sa iba. Okay, so anyway, dadako tayo sa mole. Paliwanag ko muna, sir, tapos magpakita tayo ng litrato dyan. Okay, burahin ko na ito. Okay, so another CPM principle ay tinatawag na mole. Ano ito? Model, assist,
Watch, then love. Okay, live. Ano ang ginagawa sa modeling? Okay, being an example. Okay? I do it. You watch or observe. Dito sa assist, you do it. Anong kasunod? I assist you. Sa watch, you do it. I watch. Naalala yung sinabi ko kanina? Na, ay brother, mahirapan mo ako sa pagpakanta. Samahan mo ako. Okay lang? Okay, sige. Pero sa next na Sabat, mag-isa ka na lang. Okay? So, nagpakanta kami ngayong Sabat na to. Pwede ba usapan natin, next na Sabat, ikaw na lang mag-isa. Okay, mag-isa siya, and then iba naman ang sasama sa'yo. And then, ano yung leave? you do it, I leave? Okay? Tama, you do it. Paano natin to makukontinue? Na dapat babalik ulit siya dito sa modeling. You do it, ito na. Kumbaga, ako ito, din siya ito. Okay? Ngayon, ginagawa niya na, tinutulungan ko na lang siya. Ginagawa na lang niya, pinapanood ko na lang siya. At saka, ginagawa niya na kahit wala ako, kaya niya nang gawin. So, paano natin, ano ang idadagdag natin? Ha? And someone else, watch. Someone else watch or observe. Okay, nakuha ninyo mga kapatid? Okay. So, gagawin ko, manonood ka. Okay? You watch and observe. Gagawin mo, and then tutulungan kita, or i-observe ko, tapos magdadagdag ako kung ano ang kulang. Okay? Kung ano yung areas for improvements. And then, pagkatapos ng ganitong time, gawin mo na. Hindi na kita tuturuan. Okay? And then, you do it, iba naman ang nakatingin sa'yo. Babalik na dito. Okay? Iba na ang nakatingin, and then, yung iba na nakatingin, siya naman ang gagawa, i-assist mo na naman. Nakuha ninyo mga kapatid? Okay? So, for example, sabi ko kanina, paano pag hindi talaga marunong manalangin? Ay sabi ng mga kausap, paano talaga pag hindi talaga marunong manalangin? Kasi sinabi ko sa kanila, mag-start kayo doon sa pinakakaya nila. Sabi nila, hindi man nila kayang manalangin. Daw. O sige, ilista mo lahat ng klase ng panalangin, umpisa ng opening prayer, sa Sabado hanggang hapon. Ilang panalangin yon? Sobrang dami yun. Panalangin sa opening, closing, tithes, panalangin pastoral prayer, panalangin sa pagkain, AY, opening prayer, panalangin sa program sa patay, lahat ng klase ng panalangin, isulat mo. And sabi ko sa kanila, pakita mo doon sa hindi marunong manalangin. Alin doon ang hindi gusto? Alin doon ang mas madali para sa kanya? Ay, mahirap para sa akin yung manalangin sa patay. Mahirap sa akin yung manalangin sa pastoral prayer. Dito na lang ako manalangin sa pagkain. Okay? And then, doon mag-start, ay, nahirapan pa rin ako manalangin sa pagkain. Okay, practice tayo sa bahay ninyo. Punta tayo doon, o magtanghalian tayo sa bahay ko. Mag-practice tayo. Kasi takot siyang manalangin pag tatlat. O di, doon sa bahay, practice tayo lang. Okay? And then, gawin mo ito sa bahay ni ganito. Manalangin ka doon sa kainan. And then so on. And then, alin naman dyan sa panalangin ang gusto mong, mahirap sa'yo, pero gusto mong matutunan. Gusto ko na matuto manalangin ng opening prayer. So, doon na naman. Okay? So, may mga ganong mga pwede kayong gawin sa field. So,
i-model niyo, ipakita niyo kung paano gagawin, i-instruct niyo sa kanya, and then, habang ginagawa niya, andyan kayo, and then, sa watch, nagagawa niya na, hindi niyo na kailangang mag-mentor o magsalita sa kanya, then leave, kaya niya nang gawin kahit wala kayo, pero, kinakailangan mayroong iba na nakatingin sa kanya habang ginagawa iyon para mag-continue ang process. So dun sa panalangin, another example of that. Ang ginagawa namin sa dorm namin, sa mga working students, we will pray first, of course. So they've seen it and heard us praying several times. Then we will insist, hindi talaga sila pinapaligtas. Kahit anong ayaw nila, kahit anong hiya, that they have to do it. But if they really can't, after like 15 minutes of waiting, hindi pa rin sila nananalangin, then, Ama namin nasa langit. Ama namin nasa langit. Yeah, so gaya-gaya lang. Okay, so that's the assisting phase. Then the watching phase is, you do it, dun pa rin kami sa worship, pwedeng tumulong kami kung talagang nabitin, pero you are the one that's doing it. And then leaving, hindi na ako sasali. Okay. Okay, so magpapakita kami ng mga litrato. Okay ha? Mga pictures. Pakita na ba? Yeah. Magpapakita kami ng mga pictures, tapos magde-decide kayo kung yun ba ay model, yun ba ay assist, watch, or leave. Okay? I was gonna draw it, but Okay, I think ano you can yan see it. siya? Can you see it? Okay, ano, Brother Alex, ano yan? Sangayon ba kayo? Okay? Model? Sinong nagsabing hindi?